wish ko lang sa tuloy-tuloy na pagpapasaya sa ating mga kapuso dahil bukod po sa isang maaksyong hapon sa hardcourt, arangkada rin ngayong hapon itong Wheels Ko Lang. Kasabay po ng panahon, uulan ng samot-saring sorpresa at malay nyo, baka barangay nyo na ang sunod naming stopover. Salamat, Wish Ko Lang! At hindi lang yan, dalawang maswerteng pamilya na humiling sa aming programa ang susunduin natin para sa mas masaya pang mga sorpresa. Ginebra! Ginebra! Welcome to Wish Ko Lang! Ibang klase ang hilig ng mga Pinoy sa basketball. Sa dami nga ng basketball court sa bawat kanto at tuwing may laban ang ating mga paboritong grupo, lumalabas ang lakas ng pagmamahal natin sa sport na ito. At sa usapang basketball, nayayanig talaga ang buong bansa kapag Barangay Ginebra na. Tila nagiging Barangay Ginebra ng araw ang buong Pilipinas. At ngayong hapon, kilalanin po natin ang dalawang pamilya na ultimate diehard Barangay Ginebra fanatics. At mula sa Siniloan, Laguna, ang pamilya Paeste, also known as Team Fast and the Furious. Sa loob ng halos 26 na taon, tila isang basketball team na ang naging bunga ng pagmamahala ni na Jusel at ng kanyang asawa na si Tere. #BallIsLife na nga raw ang official hashtag ng pamilya. The Tank daw kung tawagin noon si Daddy Jusel. Dati siyang magaling na player ng basketball at halos 4 na dekada na raw siyang fan ng Ginebra. Nagsimula yung pagiging avid fan ko ng Ginebra since 1983. Nung natatag yung Ginebra, nakita siyempre si Jaworski. At assistant coach naman niya, syempre, si Mami Tere. Lalo kami naging close sa basketball. Tuwing may laro raw ang Ginebra, alam ng point guard ate of the family na si Margel ang game plan nila. Yun, nagluluto si Mami, may nagiinom si Daddy mag-isa, tas kami yung namumulutan. Hanggang magkaroon ako ng asawa. Ginebra! Ginebra! Power forward naman sina Juster at Jules, the boys ng Team Paeste. Sa mga player ng Ginebra, may iniidolo rin daw sila. Si Ella yung gusto ko sa mga active na players ngayon. Kasi ang ganda ng leadership skills niya eh. Makikita mo talaga yung hindi mabaya. Hindi naman magpapahuli sa pagkapanatiko sa Barangay Ginebra ang 6th man at MVP na sina Jocel at Seth. Pero kung may nakakapunto sa paboritong koponan, ang mala shooting guard na si Jewels ang didiskarte. Nakakatuwa po kasi sa Ginebra. Yun nga po na kahit maliit na yung chance na manalo, talagang lumalaban po talaga sila. Parang sila yung nagturo sa akin, sa family ko po na never say die po talaga dapat ang pairalin. Yun po ang motto rin po ng pamilya po namin. At nang mag-champion noong taong 2016 ang Barangay Ginebra, all out ang hiyaw at tuwa ng pamilya, lalo na si Daddy Jusel. All 88 yun. That was all 88, 5 seconds. Tinira ni Brownlee. Nagwala-wala na kami talaga nun. Sa bahay talagang yun ang pinakamasaya na event sa buhay ko na iyak ako, pagpasok ko, bidang-bida ako. Lahat. Kasi alam nila ako yung pinaka-avid fan ng Ginebra sa amin. Kahit tutok sa trabaho niya bilang security duty officer sa isang kasino, sinisiguro ni Daddy Jusel na may oras siya para makabanding ang kanyang pamilya, lalo na tuwing may game ang Ginebra. Ginebra game is our family day. So lahat ng lakad, cancel, lahat kami ipon-ipon. Kailangan mapanood namin yung laban ng Ginebra na sama-sama kami. Kaya ang tanging wish ni Jewels nang sumulat siya sa Wish Ko Lang ay sana makascore ng isang magandang regalo para sa pamilya Paeste na diehard Ginebra fan. Sobrang gustong-gusto ko po kayong mapanood kasi gusto kong marinig rin nyo yung cheer ko, yung cheer ng family ko para sa inyo. Kung paano nyo kami
kung paano nasisira yung mood namin pag natatalo kayo or paano sumasaya yung buong pamilya namin pag nananalo kayo. Hindi naman magpapahuli ang isang pamilya sa Nagcarlan, Laguna. Walang problema na hindi nasosolusyonan ang pamilya, lalo na kung laging panalo ang Team Ginebra. Pasok Pamilya Arveso, also known as Team El Capitan. Pangalawang asawa ni Mami Laura, ang dating OFW na si Sandy. Palaisipan noon kung paano mapalapit ang loob ng anak niyang si Jam sa pangalawang ama. Ang susi, basketball at Team Ginebra. Sinasama ko siya pagka naglalaro. Mga nagtitira-tira din siya. Lumano sa akin ang loob. Ako po ay ginaganan at nagiging masaya pag po nakakashoot. Sa pamilya nila, tila star player nila si Jam. Sa edad na 10 taong gulang, matalino at disiplinado si Jam. Tuwing may achievement sa eskwela si Jam, hindi siya humihiling ng kahit ano, maliban sa mapanood ang paborito niyang grupo, ang Barangay Ginebra Team. Wish niya na mapanood sana. Kaya lang po ang pinopokus ko po sa anak ko. Pag kami nanood, di kinabukasan po wala na kami kakainin. Pero batid ni Jam na may mas mahalagang kailangan pagtuunan ang kanilang pamilya bukod sa munti niyang kahilingan. May kapatid kasi si Jam na may special needs, si Inigo. Kahit makulit minsan, mahal na mahal siya at binabantayan ng kanyang kuya Jam. Sa ngayon, sapat na muna para kina Jam at Sandy na masuportahan ang paborito nilang team sa panunood ng laro nila sa TV. Sabi nila, Ginebra ako, pero sa amin, Ginebra kami. Dahil pamilya Arvizo. Sa palarong gaganapin ngayon, mapagbigyan na kaya ni Laura ang hiling ng anak niya? At may makakasamang import ang Team Fast and the Furious, ang nag-iisang Tower of Power, Benji Paras. Kamusta kayo? Okay lang? Hindi rin magpapahuli ang import ng Team El Capitan, ang Tower of Cuteness ng Kapuso Network na si Andre Paras. Hello, kamusta po? Welcome sa dalawang pamilya natin at sa inyong dalawang naggagwapuhang special teammates. At welcome sa kauna-unahan naming Wish Ko Lang Cup. Ang mananalo po rito ay makaka-one-on-one ang Barangay Ginebra team mismo at paglalabanan nila ang Tatak Ginebra Special Prizes. Sino ba namang diehard Ginebra fans ang hindi excited may uwi ang para sa ating unang challenge, kailangan natin ang mga daddy. Let's go! Daddy Giselle versus Daddy Sandy ang maglalaban ngayon. Ready, get set, go! Magkakaroon ho sila ng harness at medyo magtatag-o-war ho sila at ang unang makakashoot ang siyang mananalo. Mukhang dehado agad ang padre de pamilya ng Pamilya Arveso dito ah. Shoot that ball! Hirap man si Tatay Sandy, hindi naman siya nagpadaig. Hanggang sa pakawalan na nga ni Tatay Giselle ang kanyang winning shot. Para sa Game 1, Team Paeste, 1 point. Para sa championship round, isang 3-point shootout ang magaganap sa pagitan ng mag-amang Benji at Andre. First time on national TV na magkakabanggaan sa 3-point shootout ang magtatay. Ang nakataya rito, ang basketball trophy na pirmado ng buong Barangay Ginebra team. Sino kaya ang mapalad na pamilya na makakapag-uwi nito? 5, 4, 3, 2, and shoot! Mukhang parehong malamig pa ang shooting ng mga ama.
Makapigil hininga ang bawat pukol nila sa 3-point arc. Si Andre, hindi inaalis ang mata sa ring. Hanggang sa pakawala ni Benji ang kanyang unang 3-point shot. Kaboom! Agad naman itong sinagot ni Andre gamit ang money ball na may katumbas na 2 points kapag na-shoot. Doon na lumabas ang pagiging isang PBA legend ni Benji nang itira na niya ang money ball. Wagi si Benji sa 3-point shootout. Sa Team Arveso mapupunta ang basketball trophy. At syempre, ang nanalo ng ating 3-point shootout ay walang iba kundi Team Tatay, Team Arveso. Congratulations! Ayan, inyong na yan. Isa kayong mga bola, may pirma yan, oh. Oras na rin para i-announce kung sino ang tatanghaling overall champion. Kung saan ang pinaka-diehard Ginebra fan na pamilya ay mananalo ng pinapangarap na one-on-one sa buong Barangay Ginebra team. Makakapanood ng laban ng Barangay Ginebra at makakabonding pa ang buong team. At ang ating grand champion ay walang iba kundi ang pamilya Wish ko lang maraming salamat. Sana may pakalat pa natin sa buong kabarangay yung good vibes. Wish ko lang. At ang ating grand champion ay walang iba kundi ang pamilya Arveso at Pamilya Paeste. Iba talaga ang energy ng bawat kabarangay. Talagang never say die. Nakumbinsi na tayo ng Pamilya Arveso at Pamilya Paeste na sila na nga ang ultimate diehard fans ng Barangay Ginebra. Kaya ang inaasam nilang makapanood ng laro ng live, matutupad na po. At may bonus pa yan ha, na tiyak ikatutuwa ng kahit sino mang tagahanga. Ginebra! Ginebra! Maganda ang natsyempong mapapanood na laban ng dalawang pamilya. Isa sa mga matagal ng pakontrapelo ang makakatunggali ng Barangay Ginebra, ang Alaska Aces. Kaya naman ang ating dalawang pamilya, eto, at handang-handa na rin makigera para suportahan ang kanilang minamahal na koponan. Kano po siya ka-excited na makapanood yung Ginebra ngayon? Hindi siya natulog kagabi. Kilala ang South Gate ng Araneta Coliseum kung saan pumapasok ang mga PBA player. Dito rin makikita ang dugout ng lahat ng koponan. As the coach that led the team. Ginebra! Justin only scored 5 points in the first half. At tulad ng inaasahan sa banggaang Barangay Ginebra at Alaska Aces, pukpukan na agad simula pa lamang ng first quarter. Spinning to the cup. How about now? Dikit ang laro! Palitan lamang ng shoot ang dalawang koponan. Pero hulaan nyo kung sino ang pinakamaingay sa loob ng araneta. Tulad daw ng maraming laban na pinagdaanan ng dalawang koponan, alam ng mga kabarangay na hindi basta-basta susurrender ang kanilang kalaban. Mabalik na dito ang Alaska. Eto na nga, at lumamang na pagdating sa fourth quarter ang mga nakaputi. May sumigaw pa yata sa likod niya na wala.
Eto na, ang pinakahihintay ng lahat. Oh, Tears of Joy. Wish ko lang, maraming salamat. Sana may pakalat pa natin sa buong kabarangay yung good vibes. Wish ko lang. Kahit anong gawin ng Barangay Ginebra, nasasabayan ito ng mga taga-Alaska. Doon na nagpasya ang padre de pamilya na simula ng cheer na tila nagpapalakas sa lahat ng mga kabarangay. Working against Ayakay. Stan puts it down. Hanggang sa magsunod-sunod na nga ang pagpapakawala ng puntos ng mga nakapula. Biglang balik din ang sigla ng dalawang pamilya at ng buong Barangay Ginebra. Pantay niya si Racal, pati si Manuel tumulong. Brownlee, tinubayan pareho. That'll give Ginebra a 5-point lead, 100-90. Tenorio pushes it the other way. Chavez digs the basket. Altinho Pampao. Stan has defense. Puts it in. Hindi naman bigo ang mga kabarangay ng gabing yon dahil panalo ang Ginebra. Masaya, masaya! Masaya. Thank you. Eto na, ang pinakahihintay ng lahat na makadaupang palad ng dalawang pamilya ang kanilang mga iniidolo, ang buong Barangay Ginebra team. Alejandro, masaya. Kasi para sa akin, nakita ko yung team na sinisir ko pa simula ng pagkabata ko ngayon. Ganun, thank you at na-fulfill yung isa sa mga pangarap ko. Wala, isa nga lang yung nakita ko, masaya na ako dalawa. Buong team pa. So birang-bira yung nakakapunta ron, nakakakita, nakakasama. Oh, Tears of Joy. Sobra po. So, magpapasalamat nga po ako sa inyo eh. Sinong mag-aakalang ang pinakabatang miyembro ng Paeste family ay talagang solid Barangay Ginebra fan? Isa-isa ring napukaw ang pansin ng kanya-kanyang mga idolo. Jordan fans po kasi yung buhok niya, napansin ko na kagad yung buhok. Si Japet po, kasi pagpasok po namin nakatingin talaga siya eh. Pero bago ang autograph, selfie at tawanan, pinapunta muna ni Coach Tim Cone ang lahat sa gitna ng court. Very special kasi when Team Cone invite us to Centro, then he offered a prayer. So nakaka-touch na yung iniidolo mo na nasa taas, na sila yung nakikita mo sa TV, tapos bibigyan ka ng ganong ka-importansya. Very blessed, very blessed. Dream come true ito para sa bawat isa sa kanila. May pag-asang buhay. May pa-souvenir pa ang mga fans sa kanilang idolo. Pag-ilang nagsama-sama, may malasakit sa Minsan, ang pinakamagandang sorpresa ay yung hindi nabibili ng pera. Dahil ang mga alaalang ganito, ang tunay na tatatak sa puso at isipan ng mga tunay na miyembro ng Barangay Never Say Die.
Pero hindi lamang dito nagtatapos ang gameplay ng buong pamilya dahil si Scotty the Hustleman Thompson may hiling sa Barangay Never Say Die. Wish ko lang maraming salamat at pinakilala niyo sa amin yung dalawang family na sobrang fan ng Barangay Nebra. Alam naman natin Barangay Nebra tayo. Sana may pakalat pa natin sa buong kabarangay yung good vibes. Sa pagtigil ng wheels ko lang, si Lola nandito. Punta natin si Lola. Siya si Estelita Flores, byuda at nag-iisa na lamang sa buhay. Salamat po mga anak. Sobrang lola stress po kasi lagi ko po siya na Wish ko lang. Sa pagtigil ng wheels ko lang sa Navotas, sinama po natin ang dalawang pamilyang napasaya natin ngayong araw para sila naman ang magpasaya sa iba. Nakilala po natin si Nanay Lita, 76 na taong gulang at nag-iisa na po sa buhay. Kung hindi raw mangangalakal, kakalam ang kanyang sikmura. Sa maliit na pinagtagpi-tagping barong-barong siya nakatira at iniwan na raw ng kanyang pamilya. May pagkakataong sa likod ng isang payapang mukha, nagkukubli ang isang malungkot na kwento. Ay, ayun, may si Lola nandito. Punta natin si Lola. Si Lola. Lola, magandang hapon ho. Ito po, kamusta po? Ngayon Kumusta? nakikita ko na kayo. Ay nako, kamusta po? Ako po si Vicky Morales. Nakikita po kayo sa TV. GMA po. Kamusta po kayo? Bakit kayo nandito? Siya si Estelita Flores, byuda at nag-iisa na lamang sa buhay. Ano ginagawa niyo? Bakit ang dami niyong dala? Nangangalakal po ako. Nangangalakal po kayo rito? Ano mga laman mo nito? Mga kahon, mga plastic. Ano ginagawa niyo dun sa mga kahon at plastic? Tinitinda ko. Kano nakukuha niyo, Lola? Kabigla ko ng kabuhayan ko. Yung mga anak niyo, may anak ba ho kayo? Dalawang anak ko namatay, yung isa na lang. Namatay na yung anak mo. 3 dekada nang namumuhay mag-isa si Lola Estelita. Pati kasi ang tanging anak niya na nabubuhay pa, may sarili ng pamilya at bedridden na kaya halos wala na siyang pamilya. Hindi kayo naalagaan? Wala akong nag-aalaga sa inyo? Wala nang nag-alaga sa akin. Nakabukod ako. May kwarto akong maliit lang. Sino kasama niyo na lang ngayon, Lola? Wala. Yung kasama ko, aso. Aso? Mulat maliit yun, alaga ako na. Mababanaag na mahina na ang katawan ng matanda. Pero hindi siya tumitigil kumayod. Kung hindi kasi siya mangangalakal, mamamatay raw siyang tirik ang mga mata sa gutom. Kung di ako maghanap buhay ng mga ngalakal, paano naman ako mabuhay? Naku, Lola Estelita, mukhang napaganda ang pagkukrus ng landas natin Meron kasi akong kasamang mga kaibigan na may konting pasalubong para man kahit papano ay sumaya naman kayo ngayong araw. Pamilya Paeste at Pamilya Alves. Ayaw kasi ng buong Barangay Never Say Die na sila lang ang napasaya namin ng sobra. Dapat naman daw ay maibahagi din nila ang good vibes na kanilang natanggap mula sa Wish Ko Lang. Magmamahal po. Salamat po mga anak. Nagkaroon tuloy ng instant na mga anak at apo si Lola Estelita. Salamat po sa inyo. Lumiwanag ang mukha ni Lola sa dami ng yakap na nakuha niya ng hapong yun. Nanalo pa rin! Hindi tuloy maiwasan ng isa sa mga anak ni Tatay Josel na maging maramdamin dahil sa tagpong ito. Yung lola ko po kasi, oo, tagal na po wala. Bata po lang po kami, pero sobrang lola stress po kasi po. Lola, Lagi po pag may nababanggit po na lola, lagi ko po siya na, so nung nakita mo si Lola Lita, anong naramdaman mo? para pong nagkaroon ulit ako ng bagong lola. Salamat naman. Walang nagmamahal sa akin mga apo ko.
Lola, meron na kayong instant pamilya. Tignan nyo naman. Makukulit pa, Lola. Mabuti pa'y ibigay na natin ang ating mga regalo kay Lola Estelita. Nariyan ang mga kumot, delata, at ilan pang magagamit ni Lola sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Makundan. May magka na katulad ng Kaya pangkatigamin mo na araw-araw, Lola, yan, ha? Makikita mo yan, never say die ang Ginebra. Mayroon akong pabiling kape. Abay! Kami nang bahala dyan, Lola. Kami nang bahala dyan. Kami na. Wow, Lola! Para sa inyo. Siyempre, nariyan din ang regalo naman ng wish ko lang na magiging supply ni Lola sa loob ng mahabang panahon. Lola, pinag-isipin namin yan lahat. Lahat ng pangangailangan niyo. Bigay namin. Salamat naman. Ang binigay sa akin ng biyaya. Para may kainin ako araw-araw. Okay, group hug muna tayo! Group hug muna! Bigyan nyo bigyan nyo lahat. Hindi rin daw mauubusan si Tatay Josel ng pasasalamat sa lahat ng mga nangyari para sa kanyang pamilya. Tama po, hindi naman po material na bagay ang po yung nakakapagpasaya sa isang tao. Sabi nga po money can buy happiness. Kung pong napunta po namin yung practice po ng Ginebra. Hindi po namin na dyan. Pero yan, siguro, wala naman kaming bahay, wala naman kaming gamit. Nangungupahan lang po kami, pero siguro pag yumaman kami, makakabili kami ng bahay, makakabili kami ng masasakyan. Pero yung experience po namin yun, na yung mapunta po kami sa practice ng Ginebra, mapanood po namin yung laro po. Ang daming tao na ingit po sa amin, na nagsasabi na suwerte po kami. Yun po, thank you po. Ang mapasaya at mapangiti ang ating mga kapuso ang layunin ng wish ko lang tuwing Sabado. At gaano man kasimple o kalaki ang hiling, hanggat may wish ko lang, walang wish ang hindi mabibigyan ng katuparan. Kung tayo ay barangay na nagtutulungan, mas marami po tayong pusong mapapasaya. Kaya naman ang wish ko lang, never say die tuwing Sabado para tumupad ng mas marami pang pangarap, maliit man o malaki, at magpangiti ng mas maraming Pilipino. Hanggang sa susunod, ako po si Vicky Morales at ito po ang wish ko lang.